Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Wala na si Albert paglabas ni Cassandra sa silid ni Rafael. Wala rin doon si Almira. Papunta siya sa komedor na makarinig siya ng mga pag-uusap mula sa library. Tiyak na alam na ni Carlos kung ano ang nangyaring kaguluhan kanina. So, nobya ka pala ni Albert at sinundan mo siya dito kaya nakilala ka ni Papa. Mataray na wika sa kanya ni Almira nang biglang sumulpot ito sa likuran niya. Inaasahan niya na kukumprontahin siya nito. Hindi ko alam na may asawa si Almira. Dahil kung alam ko, hindi ako pupunta dito. Kahit pa sa pinakadesperadong araw ko. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Talagang gusto mo lang maggulo. Kaya ka nandito. Gusto mong guluhin ang buhay namin lahat. Dahil alam mong mayaman si Albert. At patatahimikin ka niya ng pera niya. Hindi totoo yan. Kung alam ko lang ang totoo, nung kang makakalapit ka kay Papa o kaya kay Rafael. Cassandra, umalis ka na sa bayang ito. Kung hindi mo gustong idemanda kita sa pakikiapid mo kay Albert. Please Almira, nakikiusap ako. Hindi ako nagpunta dito para manggulo. Malandi ka. Kaladkarin kang babae. Paano kang napapayag ni Papa na magpakasal kay Rafael? Alam ba niya kung ilang beses nang ginamit ni Albert ang katawan mo para ipakasal ka niya kay Rafael? Tumawa pa ito nang naiinsulto ang pagkatao niya. Hindi niya napigilang lapitan ito at sampalin. Cassandra! Boses na iyon na wika ni Rafael na nagpigil sa kamay niya. Habang si Almira ay kaagad na sinalubong si Rafael at yumakap. Kung mamalasin ka nga naman. Iyon pa ang nadatna ng asawa niya. Imbes na ang pang-iinsulto ni Almira kanina sa kanya. Pinagbantaan niya ako, Rafael. Siya daw ang mahal ni Albert at hindi ako. Gusto niyang hiwalayan ko si Albert para makabalik na silang dalawa sa Maynila. Nagpapaawa na wika naman ni Almira. Napailing siya habang nakatingin kay Rafael. Hindi totoo yan. Huwag kang mag-alala, Cassandra. Hihiwalayan ko na si Albert para sa kaligayahan ninyong dalawa. Nasa likod ang kamay ni Rafael na hinahaplos ang likod ni Almira. Kaya nawalan siya ng kakayahang magsalita pa. Mahal ni Rafael si Almira at nakikita niya. Wala siyang panalo sa babaeng matagal na inalagaan ni Rafael sa puso nito. Mahal pa rin ito ang babae hanggang ngayon. Isa lang naman siyang panakipbutas. Pumunta ka na sa kwarto mo, Cassandra. Kakausapin ko lang si Almira. Gusto nang kumawala ng luha niya sa kanyang mga mata. Dahil mas pinaniwalaan ni Rafael si Almira. Iniwan niya ang dalawa malapit sa komedor. At nagtuloy siya sa silid para doon pakawalan ang luha niya. Hindi naman siya natatakot kay Almira sa banta nito dahil kaya niyang patunayan na hindi talaga niya alam na may asawa ito. 9:00 ng gabi nang ipatawag siya ni Carlos sa library. Pagdating niya roon ay nandoon na si Rafael, Albert at Almira. Siya na lang pala ang hinihintay. Maupo ka, Cassandra. Utos naman ni Carlos na magkasalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Nasa sofa naman nakaupo ang tatlo. Umupo siya malapit kay Rafael. Katapat niya si Almira. Ilang sandali munang tumahimik ang lahat habang naghihintay sa sasabihin ng matanda. Ano bang pumasok sa isip nyo para magkagulo kayo na tila mga turong nakawala sa koral? Ha, Rafael, Albert? Galit nitong wika sa dalawang anak.
Sa harapan ng mga katulong. Papa, saan ka nang galing, Albert? 3 linggo kang hinahanap ng asawa mo sa akin. Pumunta ako ng Europe para sa business trip. Hindi ko naman alam na kailangan kong ipaalam sa inyo ang mga aktibidades ko. Pero tungkulin mo bilang asawa na sabihin sa asawa mo kung ano nangyayari sa'yo. Papa, ang alta presyon ninyo. Paalala ni Rafael na may hinahon pa magsalita. Si Albert naman ay nakakuyom ang kamao na tila nasusugurin nito si Rafael. Sumusobra na kasi ang kapatid mo. Natitiyak niyang takot din si Albert sa ama nito kapag nagagalit si Carlos dahil yumuyuko lang si Albert para tanggapin ang mga sermon nito. At ikaw, Almira, akala ko ba'y napag-usapan na natin na maayos ito? Naaayusin ninyong dalawa ni Albert ang pagsasama ninyo kapag nakabalik na siya. Pero hindi na talaga kami magkasundo, Papa. Kanina lang ay nauwi sa pag-aaway ang pag-uusap namin. Sagot naman ni Almira kay Carlos. Ititigil ko na ang ibinibigay na suporta ng hasyenda dito sa negosyo mo, Albert. Maring wika na matanda kay Albert na dinurupuan na nahawakan itong ballpen. Ang tatanda nyo na, pero hindi ko nakikita na mauuwi sa maayos ang kalagayan ng hasyenda dahil sa bangayan ninyong dalawa. That's unfair, Papa. Napag-usapan na natin noon pa. Ilang taon pa lang naman ang Ewens Corporation. Natural lang na hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang paa. Kailangan namin ng tulong mula dito sa hasyenda. Din kausapin mo ang asawa mo. Mas mahalaga ang pamilya kaysa dyan sa kumpanya na hindi naman kumikita. Isasara mo ba ang kumpanya? O aayusin mo ang relasyon mo sa asawa mo para mapanatili sa iyo ang winery? Pero Papa, si Almira naman ang gustong magprotesta. Kami ang magkakagulo ng papa mo kung hindi maaayos ang pagsasama ninyong dalawa. Sinisigurado ko sa iyo na gagawin ng mabuti ni Albert ang responsibilidad niya para sa iyo. Hindi ako maglalabas ng pera ngayong buwan kung yun ang tanging paraan para mapanatili dito si Albert. Pero magpa-file na ako, Papa, ng annulment. Tumayo si Almira na hindi na gustong sumang-ayon kay Carlos. Sandali itong tumingin kay Rafael. Kasal na si Rafael, Almira. Wika naman ni Carlos na makitang naghihintay si Almira sa anumang sasabihin ni Rafael. Kahit hiwalayan mo si Albert, hindi rin ako papayag na bumalik ka sa lalaking iniwan mo na para magpakasal kay Albert. Mananatiling kasal si Cassandra at si Rafael. Umupo muli si Almira at nagpigil sa tangka nitong pag-alis. Hindi na ako magtataka kung bakit pinakasalan mo si Cassandra. Tila pangungutya naman ni Albert kay Rafael. Nakita pa siya nitong sinusulyapan pero hindi ito nagsasalita laban sa kanya dahil nakaharap si Almira. At kung hindi lang din nakaharap si Carlos, ay susuguro niya ulit si Albert sa tindi ng inis niya rito. Yes, Albert. May problema ka ba kung pinakasalan ko si Cassandra? Tumaas pa ang sulok ng mga labi ni Rafael sa isang nakakalokong ngiti. Ngayon lalong naikumpara ni Cassandra ang malaking kaibahan ng dalawa. At para sa kanya, higit na malakas ang dating ng asawa niya kumpara sa dating kasintahan. Wala naman. Pero sa pagmamadali mong mahabol ang nakasaad sa testamento ng papa, hindi mo na nahintay na maanal kami ni Almira. At sa kagustuhan ninyong mag-unahan na makuha ang parte ng mana ninyo, nawala ninyo ang totoong kahulugan ng kasal. I am so disappointed. Wika naman ni Carlos sa anak na si Albert. Ipinatong ni Rafael ang mga siko sa magkabilang hita at yumuko ito. Si Carlos man ay nasa malalim din pag-iisip. Ano pa bang pag-uusapan natin, Papa? Pagod ako sa mahabang biyahe.
at gusto ko nang magpahinga pa. Ano ang desisyon ninyo mag-asawa tungkol sa pagsasama ninyo? Tanong ni Carlos kay Albert at kay Almira. Naiintindihan ko kung si Rafael at Cassandra ang mahihirapang ayusin ang pagsasama nila dahil kailan lang sila nagkakilala. Marami pa silang bagay na kailangang alamin tungkol sa isa't isa. Pero kayo? Itinuro niya si Albert at si Almira. Lumaki kayong magkasama. Magkababata kayo. Desidido na ako na makipaghiwalay kay Albert, Papa. Malakas na wika naman ni Almira. Akala ko po maaayos namin ang relasyon namin. Di hindi makukuha ni Albert ang kanyang mana. At kukunin ni Rafael ang lahat ng ari-arian ninyo. Ako ang totoong anak ninyo, Papa. Baka nakakalimutan ninyong pinulot lang ninyo sa warehouse ang ina ng bastardong yan. Tumigil ka na. Nanginginig sa galit si Carlos. Sa binitawang salita ni Albert, lahat ay tumahimik. Kahit siya ay nagulat sa lahat na nangyayari. Hindi totoong magkapatid ang dalawa. Noon niya lang nakumpirma ang totoo. Kaya siguro ganoon na lang kung magselo si Albert patungkol kay Rafael dahil malaki ang tiwala at pagmamahal na inilaan ni Carlos. Pero nakita naman niya ang mga sakripisyo ni Rafael sa asyenda. Kahit sa sandaling panahon lang, dapat ay maintindihan ni Albert iyon. Lalo mo lang ako binigyan ng rason na para kay Rafael ipamahala ang lahat ng ito. At para na rin sa mga tapat nating tauhan. Hindi ka na natuto, Albert. At simula ngayon, kung gusto mong punduhan ang negosyo mo sa Maynila, paghirapan mo ang bawat sentimo nito. That's unfair, Papa. Wala ka ng pag-asa na makuha ang mga mana mo dahil sinukuan ka na ng asawa mo, Albert. Sabihin na natin makukuha mo ang 40% shares bilang legal na anak ko. Pero hindi ka na makakakuha ng pondo para sa kumpanya mo hanggat hindi mo ito pinagtatrabahuhan. Tumayo si Carlos para tapusin ang pag-uusap nila. Nagsukatan naman ng tingin si Albert at Rafael. Hindi niya itatanggi na kanina at natakot siya dahil baka magpang-abot ang init ng ulo ng dalawa at makalimot sa harapan ni Carlos. Kailan ang takdang panahon na yun, Papa? Ibebenta ko na lang ang shares ko sa iba para naman mapakinabangan ko na. Malumanay at nananantya pang tanong ni Albert. Sa ama nito nang tumapat ito dito. Kapag dumating ka na sa edad na 40, 10 taon pa mula ngayon? Naiinip ka na ba? Kung gusto mong makuha ngayon, I'm sorry. Kailangan magkaanak ka muna sa asawa mo. Iyon ang idinagdag kondisyon para mailipat na ang ari-arian ko sa pangalan ninyong dalawa ni Rafael. Ano? Tuluyan na lumabas si Carlos para lumabas sa library. Naiwan silang 4 doon. At dahil wala rin naman nagsasalita sa kanila, minabuti niyang magpaalam na kay Rafael. Aakyat na ako sa silid, Rafael. Tumayo siya at pinakiramdaman kung susunod sa kanya ang asawa. Ngunit hindi tumayo si Rafael. Bagamat lumabas din ito sa library, hindi ito tumuloy sa silid nito. Bagkus ay lumabas ito sa mansyon. Kung saan ito tutungo ay hindi niya alam. Kailangan natin mag-usap, Cassandra. Hinawakan ni Albert ang kamay niya. Pero nahagip ng mga mata niya ang papalabas ding si Almira. Wala tayong dapat pag-usapan, Albert. May asawa ka na pala. Pero nakipagrelasyon ka pa sa akin. At ngayon, ay may asawa na rin ako. Kung mayroon ka mang dapat kausapin, iyon ay ang asawa mo. Iwinaksi niya ang kamay nito, saka iniwan sa kinatatayuan nito. Sinundan niya ng tingin sa Almira na tila sumunod kay Rafael, kaya't napigil ang pag-akyat niya sa ikalawang palapag. Gusto sana niyang iwasan si Albert. Sinundan niya ang dalawa at naubutang nag-uusap sa labas ng mansyon. Marami akong iniisip sa ngayon.
Gulong-gulo na ako sa lahat ng nangyayari. Narinig niyang wika ni Rafael kay Almira. Pwede kang matulog sa bahay kung hindi mo gustong makasama dito si Albert at Rafael. Napalingon si Rafael sa kanya dahil sinadya niyang iparamdam sa dalawa ang presensya niya. Hindi siya papayag na bawiin ni Almira si Rafael dahil kasal na sila. Bakit matutulog ang asawa ko sa bahay niyo? Pilit niyang kinakalma ang sarili. Sa kabila ng pagbilis ng tibok ng dibdib niya, alam niyang ang babaeng ito ang nasa puso ni Rafael. At hanggang ngayon, pero siya na ang asawa. May karapatan na siyang ipaglaban ang pagiging asawa niya, kahit sa papilang iyon. Kami ang nag-uusap dito, Cassandra. Asawa ko ang kausap mo, at asawa ko ang pinatutulog mo sa bahay niyo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo kung saan ka dapat lumugar. At gusto ko ding ipaalala sa iyo na pumatol ka rin sa asawa ko. Mataray ring wika ni Almira sa kanya. Huwag ka magmalinis. Porke ba kinakampihan ka ni Papa? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Almira. Pero kung mayroon ka mang dapat na yayain matulog sa bahay niyo, hindi ba't dapat si Albert yun? Wala kang pakialam sa buhay naming lahat. Dahil sampid ka lang dito. Saan ka ba nanggaling? Binayaran ka lang ng Papa para pakasalan mo si Rafael, hindi ba? Bakit hindi ka lumagar kung saan ka dapat nararapat? Kung paano nalaman ni Almira na binayaran siya ni Carlos para pakasalan si Rafael, ay hindi niya alam. At dahil wala ni isang salitang binatawan si Rafael para ipagtanggol siya, umatras ang dalawang paa niya para sa pagsuko. Sasaktan lang niya ang sarili niya sa mga paratang ni Almira sa kanya. Pag-atras niya ay mga bisig naman ni Albert ang bumangga dahil nasa likod lang pala niya ito. Kaagad siyang nasalo nito para hindi siya mawalan ng panimbang. Careful, babe. Wika nito na sadya pa siyang niyakap. Albert, pilit naman siyang kumawala rito. Oh, tingnan niyo nga naman kayong dalawa. Parang hindi niyo pa naman tinatapos ang relasyon niyo. Ang sweet niyo pa sa isa't isa, oh. Napatingin siya kay Rafael na nagbabaga ang tingin sa kanilang dalawa ni Albert. Umakyat ang dugo sa inis niya. Huwag mo akong paratangan ng bagay na hindi ko ginagawa, Almira. Na out of balance lang ako. Sweet na agad. Ikaw, Rafael, balak mo bang matulog sa bahay ng ex-girlfriend mo? Sabihin mo lang, para ipahatid ko na rin pati ang mga damit mo doon. Tumalikod na siya para iwanan ang tatlo. Ipinamigay ka na niya, Rafael. Para nga naman masolo nila ni Albert ang buong hasyenda. Dagdag pang wika ni Almira na umabot pa sa pandinig niya. Hindi niya napigilan ang luha dahil sa patong-patong na inis sa dibdib niya.